Sinimula ng mga veteranong elite special ops ang Israeli startup na naniniwalang ang susunod na malaking pagbabago sa internet ay hindi na tungkol sa mga tao, kundi sa mga AI agent na gagawa ng mga desisyon para sa atin. Kahakuha lang ni Lainey ng 10 milyong dolyar para gumawa ng kasangkapan para sa agentic web na sumusubaybay kung paano nagbabrowse, nag-interpret at tumipili ang AI ng mga produktong at serbisyong irerekomenda. Para sa dagdag na impormasyon, kasama ko si Aviv Shomny, co-founder at CEO ng Lainey. Aviv, salamat sa pagsama ngayon. Maari mo bang ipaliwanag kung ano ang agentic web? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Pinahahalagaan ko ito. Isipin mo na ang web na ginagamit natin ngayon ay isang web na kontrolado ng mga tao. Tayo ang gumagawa ng desisyon kung anong mga website ang pupuntahan, kung anong mga produkto ang ikaklik. Pero kapag ginagamit mo ang ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude o aliman sa mga AI search tool na ito, parang nag-activate ka ng mga ahente na sila na ang nagbabrowse at gumagawa ng desisyon para sa'yo. Ito ay bagong paraan ng pakikipag-ugnayan at pagtingin ng impormasyon sa internet. At ang agentic web ang plataporma na bibigay daan dito. Kaya ito ay isang medyo bagong paraan para sa atin sa pagkuha ng impormasyon. Paano nga ba talaga gumagana si Lime? Tinutulungan namin ang mga brand at produkto na lumabas sa AI search engine gaya ng ChatGPT, Perplexity, Gemini at Claude. Kini-check namin na ang digital assets ng aming mga customer gaya ng website, Reddit at iba pang content platforms nila ay pinakakaakit-akit na sources. Sa tingin ng mga AI search engine tulad ng ChatGPT, Perplexity at Gemini halimbawa, isang kumpanya ng sapatos na pangtakbo ito. Kapag may naghahanap ng tok na sapatos na pangtakbo, sinisigurado naming makita nila ito. Pero dahil malaking pagbabago ito sa paggamit ng internet, ibig sabihin ba nito na sa hinaharap, mga kumpanya ay magmemerkado na sa AI imbes sa Google at sa atin? 100% kung iisipin mo ang bagong layer sa internet na yon. Dati, ang mga brand tulad ng Nike ay direktang humaharap sa kanilang mga consumer. Kontrolado nilang lahat. Silang may control sa kanilang nilalaman, silang may control sa posisyon nila. Ngayon, may bagong layer na ang layer na yon ay AI agents. Sila na ang gumagawa ng desisyon kung ipapakita ba ang pulang running shoes, ang asul na running shoes, kung ipapakita ba ang Nike, Saucony, or Asics, or kung anong ibang produkto dyan. Isa itong malaking pagbabago sa kung paano talaga kumikilos ang mga consumer at kung paano kailangan magdesisyon ang mga brand at kung sino ang kanilang tina-target na sa totoo lang ay mga AI agents na gumagawa ng mga desisyon ito. Kakakuha mo lang ng 10 milyong dolyar na puhunan. Ano ang pangunahing hamon na gusto mong solusyonan gamit ito? Sa tingin ko, may ilang napaka-interesanting pag-usbong ngayon sa AI. Malakay ang aming grupo ng mga inhinyero na may karanasang gumawa ng mga produktong AI sa mga nakaraang taon. Mahalaga sa amin ngayon ang kakayahang mag-integrate sa foundation layer at maintindihan paano iniintindi ng mga AI agent ang impormasyon. Ang pangunahing paglalaanan ng pondo ay talaga para makabuo ng makabagong teknolohiya kung paano tinatanggap o iniintindi ng mga AI agent ang impormasyon. At doon papunta ang direksyon namin. Hangad namin ang lahat ng suwerte para sa iyo mula sa I24 News English, Aviv Shomny, co-founder at CEO ng Limey. Salamat sa pagsama sa amin.